netizens. Bago ang lahat, gusto ko lang munang itanong sa inyo. Nasubukan mo na bang maghintay sa isang taong parang walang pakialam sa oras mo? May kaibigan kami. 9 hanggang 10 taon na kaming magkakasama. Pero sa halos isang dekadang yon, may isang nakasanayang eksena na paulit-ulit nangyayari. Ang pagiging late niya. Hindi lang basta late ng 15 minutes o kalahating oras kundi 2 hanggang 4 na oras ang lumilipas bago siya magpakita. Ang masaklap pa, tahimik siya sa group chat kapag tinatanong kung sasama ba o hindi. Pero pagdating sa social media, active na active. Palaging last minute na siya sumusulpot at magpipilit na sumama kung kailan planado na ang lahat. Nakakainis kasi kami ang namomroblema sa mga napabook na ng mga plano, sa ambagan at headcount. Last December, huli niyang ginawa yun. At doon na ako napuno talaga. Ako ang naatasang mangolekta ng ambagan para sa venue namin noon. Wala na naman siyang paramdam. Gaya ng nakagawian, dumating na naman siyang late. Napilitan tuloy na sumalo at magbayad ng share niya yung isa naming kaibigan dahil sa kanya. Mga ka-netizens, paulit-ulit naming pinagpasensyahan. Pinilit naming unawain, tinanggap ang mga paulit-ulit na rason. At inisip na baka parte lang talaga to ng pag-grow ng tao at ng friendship namin. Pero dadating ka din sa puntong mapapatanong ka sa sarili mo, okay lang ba ako o talagang sobra na? Dati, iniisip ko na dapat tiisin mo na lang ang lahat alang-alang sa pagkakaibigan. Lalo na kapag tumagal na ng 9 o 10 taon ng samahan. Pero ngayong pinili ko ng putulin ang ganong relasyon, naintindihan kong isang bagay. Hindi ako dramatic or OA lang. Nagising lang ako sa katotohanan na sa pagkakaibigan, hindi lang dapat ikaw ang nag-a-adjust habang walang pakialam at walang respeto sa'yo yung isa. Hindi na dapat palagi na lang hingin na respetuhin naman ang oras nyo tuwing may lakad kayo. Na-realize ko din na may mga taong kailangan na nating bitawan. Hindi dahil galit tayo, kundi dahil napagod na tayong magbigay ng paulit-ulit na espasyo para sa mga taong hindi naman marunong magpahalaga. Ayan mga ka-netizens, may ganyan din pa kayong experience? Nakakainis yung ganyan yung pag may kikita talaga laging may antayan. Di ba pwedeng maging responsable naman tayo sa mga oras natin? Lalo na dito sa atin, pagka magko-commute o kaya lalabas, napaka-traffic, dun pa lang sa usapan na yun. Pagka hindi nyo nasunod yung oras, talagang maaatrasado at hindi na matutuloy yung mga napag-usapan yung plano. Saka, respeto din yan. Siyempre, lahat naman tayo, iba-iba yung obligasyon sa buhay. May mga timeline tayong siniset para sa buong araw. Yung plano mo na this morning, ganito yung gagawin mo. Tapos, this afternoon. Tapos, pagdating sa gabi. Kung hindi masusunod yung oras ng itinalaga mo para dun sa araw na yon, sa bagay na yon, apektado lahat hanggang gabi kasi syempre magkakram ka na Tas minsan lalo na pag ganyang get together or may gala kayo,
May mga plano na kayo usually kung saan kayo pupunta, di ba? Lalo na yung mga pupuntahan nyo, may mga oras din yun kung kailan sila magbubukas at magsasara. So, sayang din yung effort kung halimbawa, dahil nga may kasama kayong hindi marunong sumunod sa oras ng usapan, pagdating nyo doon, konting time na lang yung bonding nyo. Kasi, magsasara na yung ganito o kaya, ganyan pag may mga reservations kayo, sayang yung oras. 'Di ba? Lagi kayong gahol. Imbes na ma-enjoy nyo yung moment na magkakasama kayo, nagra-rush kayo. Worse pa, nagkakainisan na dahil kakaantay. Tapos yung ganyan na hindi man lang kayo magsabi kung ano ba talaga yung plano nyo, hindi yung nagpapapilit pa kayo. 'Di ba? Na sumagot ka. Ewan ko, I just don't get it. May mga tao talagang ganyan na parang hindi ko alam kung paano nila nagagawa na parang disregard na lang yung nagtatry na mag-contact sa kanila o mag-reach out. Lalo na kung tatanungin ka kung pupunta or hindi. Diba magsabi ka kung pupunta ka or hindi, madali lang naman yun. O kaya kung hindi ka sure, di magsabi ka kung anong kailangan mo, kung anong dahilan mo para, diba, kung aware yung mga kasama mo na may possibility makahabol siya kung ganito ganyan or hindi. Pangit nun yung may nag-aantay sa kasi ikaw wala kang pake. Sana let's grow up. Well, dun sa friend, sana matuto, 'di ba? Hindi pa naman huli ang lahat. Lagi naman tayong may chance na magbago as long as accountable ka dun sa mo. Kumbaga, ina-acknowledge mo na may pagkakamali ako dito. Yun nga lang, kinut off na siya neto no. So, sa iba ka na lang bumawi or dun sa kung sino man yung kasama mo ngayon sa buhay. Also, start with yourself. Then, diba, minsan kasi may mga sineset kang oras para sa sarili mo Siguro dun din yun mag-uumpisa na. You have to practice, diba, na sundin yung sarili mong timeline. Kasi pagka parang baliwala na sa'yo yun, siguro hindi mo napapansin na nagiging ganon na rin yung attitude mo towards others' timeline naman din. We should be more mindful, dun sa ugali natin. Minsan kasi yung iba hindi napapansin. Tapos yung iba naman, medyo alangan mag-call out na, oy friend, baka naman pwede, di ba, na ayusin natin yung usapan. Pagka ganitong gantong oras, or kung malilate man, magsabi. Wag naman yung OTW, tapos kakagising lang. On the waters pala ibig sabihin. Yun, mga kanetizens. So, sana may natutunan tayo dito sa letter na to, May mga ganito din ba kayong experience sa mga kasama, mga kaibigan? Kwento nyo naman dyan sa baba. Comment down your experiences below and babasahin natin sa susunod yan. So, thank you and of course, subscribe